Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, nasugatan sa braso si Alma nang magkaharap sila ni Rina. Subalit, hindi nawala ang matinding hangarin ng dalaga na maipaghiganti ang pagkamatay ng ama. Lumapit si Alma sa arbolaryong si Lolo Ilyo at sa tulong ng matanda, nagkaroon si Alma ng kapangyarihan ng black magic. Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito, pinamagatang Black Magic, sa isa na naman gabi ng lagi. Toti! Ha? Judy, Saan ka pupunta? uwi na. Saan ka ba nanggaling? Kina Lolo Ilyo. O bakit ka umahangos? Kasi siniguro ni Lolo Ilyo na may kapangyarihan na ng black magic ang ate Alma ko. Black magic? Oo. Nakita raw ni Lolo Ilyo na humiwalay sa katawan ng ate ko ang kanyang kaluluwa. Oo. Totoo ba yun? Hindi ko nakita yung paghiwalay ng kaluluwa ng ate ko sa kanyang katawan, pero nang bumangon siya at titigil niya ng matalim ang isang paso, dahan-dahang umangat yun sa ere. Ay, baka nga totoo na may kapangyarihan na ng black magic ang ate mo. Yun ang sasabihin ko sa mama ko, kaya nagmamadali akong umuwi. Pero Toti, baka lalong mabahala ang mama mo. Malamang yun, Judy. Kung ganyang may kapangyarihan ng ate Alma ko, siguradong lalo siyang magpupursiging maghiganti sa pumatay sa aming ama. Lolo Ilyo, hindi niyo po dapat tinuruan magkaroon ng kapangyarihan ng black magic ang ate ni Toti. Judy, naahawa kasi ako sa kanya. Lalo po siya magiging kawawa kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at makapatay po siya ng tao. Nangako si Alma na hindi siya papatay. May iwasan po ba yun? Kapag nalagay na sa panganib ang kanyang buhay? Naniniwala akong tutuparin niya ang kanyang pangako. Pero Lolo, Oh, wala po bang paraan para mawala po yung kapangyarihan ng black magic sa atin ni Toti? wala, Judy. Ang kapangyarihang kanyang natutuhan ay habang buhay na niyang tataglayin. Paano po kung hindi tumupad si Ate Alma sa kanyang pangako? At saka, paano po kapag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pagpatay? Mapipigilan niyo po ba siya sa pagsasabog ng lagim? Sarap talagang sumira ng droga, no, Rick? Ha? Mas masarap ang sesyon natin, Boss Rina, kapag may napapanood tayo. Ha? Pwede ba naman tayong
mag-session sa sinyan? Hindi pelikulang tinutukoy ko. Ano bang gusto mo mapanood? Yung kapangyarihan mo sa black magic. Oh. Gusto niyo yan? Huh. Okay. Sige. Exciting yun eh. Sasampulan ko kayo ng kapangyarihan ko sa black Yan. magic. Okay, gusto ko yan. Yan. Tititigan ko ng matalim yung bote. Bote? Yan. Tingnan nyo Ayan. Sa pamamagitan ng aking konsentrasyon, babasagin ko yan. Ang galing! Galing mo. Kapitan Lopez? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Kalma ka lang. Boss Kalma ka Rina. lang, Rick. Biglang nawala ang pagkalango mo sa droga. Ay, tumba mo pang silya. Paano hindi ako matataranta, boss? Kaluluwa ng parak na itinumba mong lumitaw sa harap natin. Nakalutang sa sahig ang kanyang mga paa. At nanlilisik ang kanyang mga mata. Sagad sa buto ang kasamaan mo Ano? at ang mga tauhan mo, Reyna. Kung inaakala mong matatakot ako sa multo mo, Kapitan Lopez, nagkakamali ka. Pati panganay kong anak na walang kalaban-laban sa'yo, muntik mo nang pinatay. Kung magagamit ko nga lang ang kapangyarihan ko para pasabugin ang kaluluwa mo, ginawa ko na. May hangganan din ang kasamaan mo. Hindi mo ako matatakot! Nalalapit na ang wakas mo. Kaya umanda ka. Ikaw ang humanda. Susubukan kong gamitin ang kapangyarihan ko laban sa gaya mong multo. At kapag magagamit ko ang black magic para pinsalain ka, susundan kita kahit hanggang sa impyerno! Laki ng katawan mo, Rick. Takot ka sa kaluluwa. Boss Rina, iharap mo na sa akin ang pinakamatapang na tao kakasahan ko. Wag lang multo. Kaya nga nagpahatid na ako sa'yo. Susubukan kong gamitin ang kapangyarihan ko laban sa multo ni Kapitan Lopez. Nagbanta siya sa'yo. Walang magagawa laban sa akin ng isang multo. Papanong anak niyang panganay? Wala yon. Minsan na niyang pinagtangkaan ang buhay mo. Salamat nga siya, hindi ko siya tinuluyan eh. Nang makita kong tumarak ang patalim sa braso niya, iniwan ko siyang namimilipit sa sakit. Para siya magtanda at wag na akong kalabanin. Hindi mo na dapat iniwang humihingang anak ni Kapitan Lopez. Bakit ba marunong ka pa sa akin, ha? Kasi magkakaroon pa siya ng pagkakataong resbakan ka, boss. Takot lang niyang banggain uli ako. Huwag kang Subukan niya. pagkasiguro. Sa taglay kong kapangyarihan sa black magic, walang ibang taong makakadaig sa akin. Bilang kanang kamay mo, boss. Titiyakin kong hindi ka mareresbakan ng anak ni Kapitan Lopez. Ano nasa utak mo? Pagsasamahin ko sa impyerno ang pinatay mong parak at ang kanyang anak.
Ngayon nakahiga na ako sa aking kwarto. Gagamitin ko na ang aking kapangyarihan sa black magic. Ipipikit ko na ang aking mga mata at magko-concentrate ako para magamit ko ang aking kapangyarihan. Ngayon, unti-unting naihiwalay ko na ang aking kaluluwa mula sa katawan ko. Hahanapin ko ang multo ni Kapitan Lopez at magtutuos kami ng kaluluwa laban sa kaluluwa. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagim. Judy, huwag kang mabahala. Pero Lolo, kapatid po si Ate Alma ng kaibigan ko. Kaya po nag-aalala ko. Mabuting tao si Alma. Oo, pero mapusok po siya. At saka mapagiganti. Naniniwala akong natanim sa isip niya ang mga sinabi ko sa kanya. Na ano po, na wag po siyang papatay? Ang Diyos ang nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan ng black magic. At anuman ang kapangyarihan ng tao, ang kapangyarihan pa rin ng Panginoon ang higit na makapananaig. Kanina pa ako nag-aabang dito sa malapit sa bahay ni na Kapitan Lopez. Pero hindi ko pa namamataan ang panganay na anak ng parak na yun. Ba, yun, may lumabas sa kanilang bahay. Si Alma. Parang umaayon sa akin ang pagkakataon na. Pasisibarin ko na itong kotse. Para hindi na makapagiganti si Alma kay boss, sasagasaan kong gaga. Papatayin ko si Alma. Mapatay kaya si Alma ng kanang kamay ni Rina na si Rick. Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Black Magic sa isa na naman gabi ng